Kaya ang pakiusap po namin, ideklara niya ng illegal ang mga ginagawa nila dahil pinagpipilitan nilang legal. At manduhan niyo na ang gobyernong ito na ibalik ang Presidente Duterte dito sapagkat kaya naman hong gawin yan. Pinakita na ng gobyernong ito na kaya nilang dalhin si Tebes kahit na natalo tayo sa extradition sa Timor-Leste. Ayan. Well, nagtatanong nga yung ilan sa ating kababayan kung magaling ba daw sila Attorney Sal, magdrama. Well, Apparently, hindi magaling. hindi pang award winning. Ito, Attorney Sal, sa ibang issue, itinakda ng International Criminal Court ang unang status conference sa May 27, 2026 kaugnay sa kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang bahagi ng paghahanda ng nalalapit na paglilitis. Inatasan ang prosekusyon, depensa, kinatawan ng mga biktima at registry na magsumite na ng kanilang dokumento bago ang May 15. Layunin ng hakbang na matukoy ang target na petsa ng paglilitis at ang lawak ng mga ebidensyang ihaharap. Inutusan ng prosekusyon na ilahad ang bilang ng mga testigo, oras ng testimonya at dami ng dokumentaryong ebidensya kabilang yung paggamit ng eksperto o video link testimony. Samantala, hinihingi rin ng mga hukom ang update sa patuloy na investigasyon, mga isyong may kinalaman sa pagsasalin at transcription at ang mga hakbang para sa proteksyon ng mga testigo tulad ng reduction at delayed disclosure. Recently lang din, Attorney Sal, ay nilahad din nila yung mga bagong hahawak na judge sa kaso sa ICC. Ano pang masasabi mo dito, Attorney? Well, excuse me. Ang iniisip ko po dyan, maliban pa sa mga sinabi ko na at babalikan natin maya-maya, yung mga bagong judges, sana, hopefully, kakaiba ang takbo ng mga utak nito. Hindi kagaya na sa pre-trial chamber na talagang pre-judge na nila. Sana kakaiba ang kanilang gagawing pagsusuri sa kawalan hindi ebidensya, sa kawalan ng ebidensya. Kasi gaya ko ng sinabi natin, ito, sasabihin na naman natin, hindi ba, itong programang ito, ang una nagsabi, na yung ICC, pagpipilitan nila na may jurisdiction sila. Diba na-deny? Sabi natin, wala yan. Sigurado na yan, deny. Deny na. Tapos doon sa confirmation of charges, di ba? Tinanong din tayo ng huling araw, nandun tayo sa daig. Sabi natin, kung batay lang sa ebidensya, dismiss ka agad yan. Walang court na magkukumpirma ng mga demanda na wala namang batayan. Kasi sabi natin, ang ebidensya nila batay lamang sa haka-haka, espekulasyon. Batay din sa hearsay, walang personal knowledge yung mga nagsasabi. O kaya double hearsay. Narinig lang kay ganito, narinig kay ganon. Pagkatapos, yung mga papatayin kita, yung mga pagbabanta, na hindi naman crime yung nagbabanta ka. Banta lang na panakot lang. At natakot naman. So, walang, madaling sabi, talagang walang basis. Tapos, yung pang mga ebidensya nila na mga news item, Jesus Maria Josep Noel. Kaya sabi natin, walang hukuman na magkukumpirma. Pero, may dinagdag natin, maliwanag ho yun. Kasi di ba sabi natin, the prosecution's evidence has been shattered. At pinaliwanag natin. Pero ako, dahil kahit na nga shattered, kahit na walang ebidensya, natatakot tayo dahil mayroong mga external considerations o mga hindi napapaloob sa dapat mong pagbatayan legal na mga kalakaran na maaari na siguradong dire-diretso na ang paglilitis kay Presidente Duterte. Bakit kanyo? Di ba sinabi ko na sa inyo? Number one, kahit walang jurisdiction, pinagpilitan nila. Pangalawa, kahit na in-erase na yung issue ng jurisdiction na dapat i-resolve
kahit hindi pa resolved, tinuloy pa rin nila yung confirmation of charges. Kaya sabi natin, pre-judge ito. O, ngayon, eto na. Tinangyari na hula siya. O, itatrial na naman siya. Anong magiging ebidensya nila? The same evidence na prinisinta nila sa pre-trial chamber. O kaya, sana, nag-apilo Nag-apil ngayon ang Attorney Kaufman at ang mga abogado ni Presidente Duterte. Kini-question nila yung ruling ng pre-trial chamber. Sana yung mga bago, yung mga nasa appeals Yes. court, tingnan maigi. Ang problema, sila rin yung nagkumpirma ng charges. Alam ka naman, babalik ta rin nila. Kaya ang pag-asa na lang natin, sana yung mga bagong judges sa trial, kakaiba ang paningin, ang pananaw, ang training para magkaroon ng walang kaduda-dudang paglilitis kung saan batay lamang talaga sa ebidensya. Otherwise, wala, kukunbiko nila yan. Lalo na, questionable ang eksistensya ng ICC. Kasi nga maraming issue sa kanila. Unang-unang issue sa kanila, ina-target nila yung mga itim, mga African. Nung mapulaan sila, hindi, meron din kami mga puti. O yan, nag-issue sila ng warrant kay Putin, kay Netanyahu, kay Jaod. Pero yung mga puting yan, hindi naman yung mga membro yung bansa nila. O biro niya, o di another nakatanggap na naman sila ng kritisismo. O tapos, itong kay Duterte rin. O, wala silang jurisdiction. Pareho din nung kila Russia, Israel, and Ukraine. Wala rin silang jurisdiction doon. Pero pinakialaman nila. Kaya hindi ba yung artikulo ko, sabi ko, itong ICC, sinisira nila, sinasalakay nila ang pambansang kasarilan ng mga bansa. O, yan ang problema. Ayan, maraming salamat, Attorney Sal. Samantala, basahin na po natin itong mga mensahe mula sa ating mga kababayan. From Maria Teresa Maturan, good morning, SMNI. Filipinos need a leader who has empathy and knows how to unite the nation. Salute to our VP Inday Sara Duterte. Yan. Hello, ino-off mo ako kaya hindi mo naririnig na nagsasalita pa ako. Huwag mo akong i-mute. Hindi mo naririnig yung mga pahabol ko. Ikaw talaga, Sige, Sabi Attorney ko, Sal, go. may pag-asa pa. Kung wala talagang pag-asa doon sa trial, itong Korte Suprema, kaya nakikiusap tayo. Sana i-resolve nyo na. Kayo na lang ang pag-asa ng sambayan ng Pilipino. Na i-resolve nyo na yung petition for a writ of habeas corpus. Sapagkat 1 taon mahigit na yan At alam naman natin, habang totoo na mga Nobel ang questions, pero klaro naman talagang illegal. Kaya ang pakiusap po namin, i-declare nyo ng illegal ang mga ginagawa nila dahil pinagpipilitan nilang legal. At manduhan nyo na ang gobyernong ito na ibalik ang Presidente Duterte dito sapagkat kaya naman gawin yan. Pinakita na ng gobyernong ito na kaya nilang dalhin si Tebes kahit na natalo tayo sa extradition sa Timor-Leste. Ipinakita na rin ng Estados Unidos sa pamamagitan ni Trump at ng US Supreme Court. Kasi si Trump, dahil sa kanyang mahigpit na immigration policy, meron mo siyang pinatapon, in-expel na El Salvador na mamamayan staying illegally sa US, illegal pinatapon niya, nagreklamo sa hukuman, talo ang gobyerno US sa mababang hukuman, umakyat sa US Supreme Court. Anong sabi ng US Supreme Court? Mr. President, mali yung ginawa nyo. Kahit na illegally na pumasok yan dito, kailangan bigyan mo siya ng due process. Padaan mo sa batas. Kailangan dinggin mo para mapagtanggol niya sarili. Ganon din itong nangyari kay Duterte, di ba? Hindi nila binigyan ng due process. Dapat duman sa lokal na hukuman. Yun din nangyari doon sa El Salvador yan. Ano sabi ng US Supreme Court? Facilitate the return. Gawa mo ng paraan yan, ibalik mo yan. Anong ginawa ni Trump? Ibinalik. Bakit naman hindi kaya ng presidente natin? Kaya mo yan. Kung gusto.